Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Dalay ko na ating pinakamalapit sa umagang ito. Tumayo tayong lahat, mga minamahal, bilang pagbigay galang sa banal na salita po ng ating pong pinakamalapit na ito po idadali ng ating beloved order preacher, Jojo Salino. Praise the Lord! Hallelujah! God bless po, Prince Berbin. Tayo po'y manalangin na hallelujah sa Lord. Pagpala po namin ang Ama sa langit, sa pangalan mo, mahal na Pinosus, sa unang dalangin pong mahal na Pastor, banal na po itong mahal po sa maling kapanahon. Maraming pong salamat o Diyos sa iyong araw-araw na paggabay sa bawat sa amin, sa mga pagpapala po natanggap, sa pisikal, material, pinansal, lalo higit espiritual na pagpapala. Yung banal na presensya na bigay kagalakan sa paglilingkod sa mahal po, patawarin din po kami sa mga pagkukulang, pagkakamali o Diyos. Hallelujah, tulungan niyo po ko sa paglanang mensahe, kaligtasan ng maunawa ng mga kapatiran, at lalo higit sa mga webcast viewer namin mapunon, at sa iyong kapangyarihan na aking sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway be frozen in the mighty name of Jesus. Anoint the word of the Lord right now in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, pinakataas na pagpupuri, paglawalhati, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Isus lamang at dubling paggalang sa ating pong mahal na pastor, beloved evangelist Willis Almeida, the end time prophet of our loving God, at lagi natin pong inaalala ang mga gintong aral ng ating mahal na pastora, beloved assistant pastor Lina Almeida, mga beloved children-in-law, grandchildren, kapwa ko mga magagawa, sa ating pong beloved order preacher Andy Binyas and his family, sa mga kapatiran, sa inyo po minamahal, sa lahat na narito, at sa aking sweetheart, at sa mga webcast viewer natin sa nga mapagpalang magandang umaga na po sa atin lahat. Mapalakpakan ba natin naman po noon? Everybody say, praise the Lord. Mahina man. Everybody say, praise the Lord. Malakas mag-praise the Lord. Para magising tayo naman. Amen ba? Kung nung araw, naalala ko doon sa Dasma, yung ating gawain doon pa sa Arcontica sa Manila, pag na-assign kami doon overnight prayer, siyempre magpunta kami doon, di pa kami nakabarong. Bago kami pumasok sa daanan, papasok yun Arcontica. Naman, may mga beer house sa gilid. Akala na mga babae, mga customer kami, sir, dito sir, may mga promo kami. Alokin kami ng mga babae. Pagdating doon sa gawain dito sabungan, nag-overnight tayo, overnight din yung sabong. Mas malakas pa sumigay yung mga sabungero kaysa kapatiran. Oh, jeez. Sabi ko, kita mo, tinalo pa tayo ng mga sabungero, manok lang nila. Tayo pinagpapala na, ayaw natin sumigaw ng hallelujah, pagpupuri sa Diyos. Kaya kapag sumigaw tayo malakas, everybody say praise the Lord. Ayan, malakas. Dahil naluwalhati ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal po noon. Minamahal, sa atin na panahon ngayon, hindi naman po lingid sa atin. Nasa New World Order na po tayo Kaya ginaganon tayo ng mga temperature pa lang yan, sinasanay na tayo. Mind conditioning yan Pagpunta mo doon sa mall, ganunin ka, temperature. Mind conditioning yan, sinasana yung utak natin, lahat ng tao sa buong daigdig. Dahil darating ang araw, nga hanapin sa noo mo yung microchip na Amen? Mark of the beast. Katunayan, kontrolado tayo. Ang buong daigdig, kontrolado Lockdown, bagsak ekonomiya. Dahil nasa New World Order na po tayo. Kailan lang yung Santo Papa ng Roma nagpunta sa Iraq. Anong purpose? Pinopromote po nila yung one world government, one world religion, one world currency. Nasa New World Order na po tayo Kaya tayo na mag-Kristiyano, kailangan aware po tayo. Amen? Amen? Kasi doon tayo talaga pupunta Mangyari at mangyari yan dahil sa revelation Pinahayag na kay John the Beloved ng mahal na Panginoon, pinakita sa kung ano mangyari sa dagdig. Ito na po yung katuparan. Kaya sabi nga ng mahal po, kung malalaman nyo, makikita nyo ang mga bagay malapit na dapat
tumingala sa langit, ibig sabihin, magpakainit po tayo. Lagi tayong sumasamba sa mahal po noon, sundin ang kalooban sapagkat siya po ang ating pag-asa. Amen? Siya po ang ating kaligtasan, ang mahal na Panginoon, at siya po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat tayo magpakainit sa paglilingkod sa mahal po noon. Wala nang absin-absin. Sikapin talaga, huwag mag-absin. Dahil pag nag-absin ka, manghina pa ng palataya mo, pag nagkasakit ka, inatake na ang kaaway, mahina pa ng palataya, madali ka maratil. Ratul ka kaagad. Pero kung lagi kang dumadalo, lalo na pagdating dito, nadama ang presensya ng malpon, lagi ka nakakadama, tumatatag, lumalakas yung pananampalataya mo na siyang ating pananggaan, ating sandata para talunin ang mga lahat na gawa ng kaaway. Amen ba? Palakpakan ba natin ang mahal po noon? Dito po, pag-aralan natin dito po sa Jeremiah. Ito po ay kumuna na verse, Jeremiah chapter 3 verse 15 na mahal. Pag-aralan po natin ito. Kindly. Libro sa Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 15. Ugatagan ko kamo og mga magbalantay, nga uyon sa akong kasing-kasing, nga magpakaon kaninyo sa kinaadman ug sa labutan. Right. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Jeremias, Kabanata 3, ang talata ay 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Papalakpakan ba natin ng mahal po noon? Mga pastor, kaya sabi nila, kita mo, kiniklim ng Jesmo Kusin na si Pastor Almeida daw ang pastor dyan na sinasabi sa Jeremiah 3:15. Inano nila kasi doon sa nakalagay, pastors, plural, marami. Hindi nila naunawaan na itong sinabihan ng malpuno yung pastor, I will give you pastors according to my heart which shall feed with knowledge understanding. Di nila alam na unawaan na ito minamahal yung bayan ng Diyos, yung Israel na pinili niya. Kasi from generation to generation yan eh. Kaya nga mga pastors, bawat generation may pastor italaga ang malpunon para ang kanyang pinili na bayan, Israel, huwag lumihis sa kautusan ng Diyos. Sapagkat sabi ng malpunon, aminamahal na binigyan niya ng dalawang commandment ng batas. Pagpapala at sumpa, pipili ka. Yung Israelites, kanyang bayan na pinili. Kaya nga, pastors, dahil from generation to generation yan mawala na yung isang pastor na may papalit hanggang sa atin nakarating tayo ngayon. Amen ba? Amen? Mapalakpakan ba natin ang malpunon? Kasi si Jeremiah, from Jeremiah to Malakay, minamahal, 15 pakabok. Mga prophets, marami pa. Nang sabi ng Malakay na bago dumating ang kagilagilagis na araw ng mahal Panginoon, ibibigay padala si Propeta Elias. In the last day, ngayon, last day po Sa huling panahon na po tayo kasi yung mga sign na binigyan sa kanyang muling pagbabalik, nangyari na po Kaya anytime magbalik ang mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Kaya sabi ng mga ibang pastor nito yan, kita mo, hindi yan si Evangelist Limida kasi ang sabi ng mga pastor bibigyan ko kayo ng mga marami. Hindi nga nila unaunawaan na from generation to generation, namatay yung isang propeta, may isang propeta, hanggang sa atin na pinili, nagtalaga ang Diyos ng propeta, si Propeta Elias, sa huling mga araw, nasa huling araw na po tayo. Amen ba? Ang dugtong doon minamahal sabi, which shall feed you with knowledge, pakainin kayo ng karunungan at pangunawa. Ang tanong natin, maraming si Preacher Lolong, si Villa, pastor po yan. Baka hindi alam ng iba. Kanyang mga pinsan din, sila Gideon, sila Buboy, mga pastor din, graduate sa Bible School yan. Maraming pastor dito sa atin, bakit nandito na? Tayo rin dito na mahal, iba't iba ating pinanggalingan na church, iba-ibang pastor natin, halos lahat na reliyon, nandito na lahat. Bakit ang tanong, nandun tayo sa dati nating reliyon, bakit hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos? Di ba? Ultimo bautismo. Sasabihin ng pastor, imagine mo, sabihin ng pastor, bautismohan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Anong karapatan mo magbautismo ka ng Espiritu Santo? Saan ka kumuha ng authority?
Kahit graduate ka pa sa Bible School, may authority ka ba? Magbautismo ka sa tao ng Espiritu Santo? Diyos lang po ang magbautismo ng Espiritu Santo sa tao. Eh, kita mo, mali na kaagad. Yung po ang tinuturo 90% sa Bible School. Amen? 3 persona ang Diyos na wala namang justification sa Bible na 3 nga ang persona ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu. Hindi po naunawaan natin. Iba't ibang katuruan. Eh bakit hindi natin naunawaan? At higit sa lahat minamahal, ang ating mga buhay hindi naman nabago. Alipin tayo sa bisyo, karamdaman, magulo ang buhay. Yung iba nga dito sa atin, nag-testify, magpatiwakal na dahil sa problema, sobrang bigat ng problema. Ngunit, nung napakinggan ang Ebanghelyo ng Diyos, dala na ating mahal na pastor, bakit natin naunawan? Sapagkat siya po ang binigyan ng authority ng mahal na Panginoon, ang ating mahal na pastor. Kaya napakapalad natin na nandito tayo dahil pinili po tayo ng Diyos. Kaya yung dati ngayong mensahe ko, lahat na pinili, tinawag din naman sila. Tinawag. Lahat na pinili, kahit nandun pa tayo sa ibang kongregasyon, dahil nakita ng Diyos yung ating puso na gusto talaga maglingkod sa totoong Diyos, naghahanap tayo ng kaligtasan, kaya kinuha tayo doon ng mahal Panginoon sa pamagitan ng mga problema, kahirapan, kaguluhan. Yung po ang paraan para ang tao maghanap. Katulad ngayon, itong COVID, walang solusyon eh. Ultimo, mga expert na sa medisina, mga doktor yan, specialist, bakit nangamatay pa sila? Dahil pinahintulutan ng Diyos yan, sabi nga ng principal pastor, para hanapin niya ng tao ang kalutasan. Walang ibang kalutasan yan, ang Diyos lang ang maglutas ng problema na yan. Hanapin nila ang totoong paglilingkod. Lahat ng tao nanginginig na, natatakot na. Pero tayo, kita mo, sa Butuan City, na mahal, kahit lockdown doon, lockdown yan. Wala talagang dadalo. Wala pwede magsamba. Magsamba ang kapatiran. Praise the Lord, sir. Oy, mga praise the Lord, saan kayo punta? Magsamba, sir. Ay, di pwede, bawal ngayon magsamba. Sabi ng mga taga-DOH, mga pulis, mga army, checkpoint. Bawal yung magsamba. Sinabi ng gobyerno ng presidente, wala pwede mag-mass gathering ngayon. Bawal magsamba. Uwi na kayo. Ang mga kapatiran, imuhin dyan lang. Ganun lang. Uwi na kayo, sabi, dahil bawal. Tigas ang ulo nyo. Sabi ng mga pulis, DOH. Sabi, sir, kailangan talaga magsamba. Yung kakapatiran, nag-testify sila sa buhay nila. Alam mo, sir, itong COVID parating pa lang, ako may cancer ako. Mamamatay na ako sa cancer dahil sa Diyos na pinaglingkuran ko. Nabuhay ako hanggang ngayon. Yung COVID parating pa lang, ako may cancer na, may taning na ang buhay ko. Saan kayo maniwala? Ito na nagpatotoo na totoo ang Diyos namin dito, kaya hindi nyo pwede kami, sir, pigilan pagsamba. Kaya yung isa naman, kriminal, sir, alam mo ba, sir, galing ako sa kulungan. Ngayon, pag hindi ako nagsamba, babalik ang pagkabarumbado ko, papatayin ko kay lahat. Gusto nyo ba yun? Dahil dito ako binago. Ganun ba? Marami nag-testify. Hindi usap-usapan sila. Ano to? Anong gawin natin? Mga pulis, usap-usapan. Sabi, saan ba kayo magsamba? Sa Jesus Miracle City. O sige, magsamba na kayo. Palakpakan natin ng malpunon. Dahil sa patutuo ng kapatiran, nakumbinsi yung mga pulis, DOH, walang lugar sa amin, sir, yung COVID. Wala yan. Kasi ang Diyos namin dito, totoo. Yung iba nga dito, kapatid natin, nakagat ng rabies, tao ng aso. Yung tuta pa lang. Grabe ang rabies niya minamahal. Yung papa ni EPG, ni Rooney po, minamahal, namatay yun sa rabies, nakagat ng tuta. Pati yung Gislapid Senior. Dami namatay sa rabies. Nagpatuto, sir, ako, kinagat na ako ng tuta. Walang injection, may rabies na ako sa katon. Pero bakit hindi tumalab? Totoo ang Diyos namin dito. COVID pa, matakot kami. Ikita mo, dahil sa testimony nila, pagdaan, ay, taga Mercosid, tuloy na. Tayo lang ang nagsamba. Lockdown sa buong Butuan, pero tayo, walang tigil ang pagsamba. Dahil totoo ang ating Diyos. Amen ba? Mapalakpakan ba natin ng malpunon? Kaya napakaraming mga pastor ngayon. Magagaling sila mag-preach. Graduate sa Bible School, matatalino sila talaga. Halos nga memorize yung Bible.
Pero ang tanong, bakit hindi natin naunawaan yung sabi ng Biblia, yung nakakaunawa, nagbibigay sa atin na maunawaan natin. Hindi natin naunawaan eh. Ultimo sa kabanalan, pagdating sa kabanalan, ganito ba ang buhay natin noon? Hindi. Hindi may turo ng pastor yung kabanalan dahil yung asawa niya mismo nagpapantalon. Marami mga chichiburitsi, mga ano na lang yan, sa katawan. O, lipstick, make-up, pastora mismo, nakapantalon pa. O, walang holiness. Bakit? Hindi po maging holy ang tao kung walang Holy Spirit. Amen? Hindi ka pwede maging holy kung walang Holy Spirit na nasa iyo. Mapalakpakan ba natin? Kaya po tayo nakasunod sa kabanalan, naging banal po tayo. Bakit? Nandiyan na po ang Holy Spirit sa atin. Mapalakpakan ba natin naman po noon? Sa mga babae lang, yung sa buhok, napakahirap sundin yan. Yung iba, city-city yan. Kung anong uso sa sanglibutan, ganun din. Ganun yan bakit ngayon nasunod ninyo mga sister? Dahil nandun na po yung Holy Spirit sa puso ninyo. Amen ba? Mapalakpakan ba natin ng mahal po nun? Ang doktrina ng sanglibutan na mahal, turo ng ating mga pastor, iba't ibang gawain natin pinanggalingan, hindi po natin naunawaan. Ang sa atin lang doon, basta magsimba. Pagkatapos doon sa inuman, doon sa videoke, sugalan, yun ang buhay. Basta kayo magsamba ka lang, parang presente lang ang parang nagpatsik ka lang attendance. Pagkatapos balik na sa bisyo, tapos na magsamba, inom na naman. Ganun Pero dito, minamahal, once na bautismado ka na sa tubig sa Pangalis, pag bumalik ka pa sa bisyo mo, may paalala ka ng mahal Panginoon. Magkakasakit ka. Bakit? Ayaw ng Diyos, hallelujah, na pabalik-balik pa tayo sa bisyo, kahinaan natin. Amen? Dahil hindi po basta-basta ang katumbas ng ating pagsakripisyo. Buhay na walang hanggan, kasama mo ang pinakamamahal na Panginoon. Wala ng pag-iyak, wala ng kahirapan. Buhay na walang hanggan, imagine mo minamahal. Kung pwede palang bilihin ng pera yung buhay na walang hanggan, marami nang bibili pero hindi nila po mabili yan. Dahil makukuha lang natin sa paglingkod, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Papalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Kaya, yun po ang ang paliwanag sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Kasi pastors yan, dahil from generation to generation hanggang sa atin ngayon, isa lang talaga ang pastor. Sa Church of God, sa bayan ng Diyos, isa lang ang pastor. Kaya bakit mga pastor? Kasi from generation to generation yan. Hanggang sa ating kapanahonan ngayon, nandito ang ating pastor, ang mahal na pastor. Mapalakpakan ba natin ang mahal po? Yung pagbibigay, example na natin yung pagbibigay. Dati nung araw, nung pagbibigay, kung anong maliit yun ang bibigay mo, di naman malaman ng pare. Doon sa amin, sa UCCP, pag nagbigay ka doon, nakasubre, isulat ang pangalan mo, Salino, 5,000. Parang ang laki rin ng puso mo. Nakalagay doon. Binyas, 2,000. Ilagay doon kung sino nagbigay. Para ipakita ng pastor na, hindi dapat sabi sa Biblia, ang sabi, binigay mo ng kaliwa, huwag mo ipaalam sa kanan Binigay mo ng kanan, huwag mo ipaalam sa kaliwa. Ibig sabihin, sikreto yung pagbibigay sapagkat ang Diyos po ang magbigay ng ganti sa atin. Hindi yung pastor natin. Amen ba? Amen? Palakpakan ba natin ng Diyos? Ang mahal na Panginoon. Sa pagbibigay, minamahal, wala tayong kalam-alam. Hindi natin naunawaan. Yung iwa nga, pag nagbibigay na, alis na yan, paiihi yan. Kahit nga dito, may mga baguhang Kristiyano Pag nagbibigay yan, aalis yan, paiihi. Yung pala, wala naman, ayaw lang magbigay. Kaya hanggang ngayon, hindi pinagpapala ng Diyos. Pero yung nagbibigay, grabe, umaapaw yung pagpapala sa kanya. Amen ba? Amen? Magulat ka na lang. Sa trabaho mo, ipopromote ka ng Diyos. Itataas ka ng malpon. Yung business mo, pagpapalain ng malapon. Pati mga labas mo kasama sa pagpapala, pag matapat ka na Kristiyano sa malapon. Kaya hindi ka talaga maghirap. Hindi ka manghingi. Amen ba? Amen? Everybody praise the Lord. Kaya, ganun minamahal. Kaya, magpasalamat po tayo dahil tayo po ay pinili. Pinili po tayo ng mahal po. Kaya po tayo narito. Binigyan tayo ng pastor, ng ating mahal na pastor. Mapalakpakan ba natin ng mahal na Diyos? Ito po ang nakakatakot pinamahal dahil pinopromote nila ng one word government, one word religion na mahal.
Alam niyo po, nangyari na po ito. Ating basahin doon, sa Lucas chapter 2 verse 1 up to 5. Sa panahon po ni Augusto Caesar minamahal, siya po ang pinakaunang Roman Empire. 27 years bago dumating si Kristo, at siya po ay nag-reign ng 40 years. Buong daigdig, kontrolado ng Roman Empire. Kontrolado ng Roma, impero ng Roma. Anong batas niya? Lahat ng tao magparehistro para magbibigay sila ng tax. Pati ang ating mahal na Panginoon yung mga magulang sa laman na ginamit niya, si Joseph at si Maria, umuwi sa pag magparehistro. Kontrolado. Lahat ng bayan, bansa, umuwi sa kanila yung mga tao para magparehistro dahil kontrolado ng Roman Empire. Minamahal ang buong daigdig nung araw. Ating basahin. Libro sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1, hantod sa 5. Unay tabo nga niadtong mga adlaw, miabot gikan kang Cesar Augusto ang usa ka sugo sa pagpanglista sa tanang na nagpuyo sa tibuok kalibutan. Amen. 2. Maya, tibok kalibutan ha. Kini mao ang unang pagpanglista nga gihimo sa diha nga si Quirinio maupay gobernador sa Syria. Right. 3. Ug ang tanan na ngadto aron sa pagpanglista ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong lungsod. 4. Ug si usab sa gikan sa Galilea, sa lungsod sa Nazaret, mitungas sa Judea, sa lungsod ni David, nga ginganlan og Bethlehem, kay siya sakop man sa panimalay sa kaliwatan ni David. 5. Aron sa pagpalista uban kang Maria, ang iyang pangasaunon nga nagsabak. Amen. Tama naman. Kita nyo namin naman, Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 2, ang talata ay 1 hanggang 5. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar na magpatala ang buong sanglibutan. 2. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. 3. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. 4. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa mga bayan ni David na kung tawagay Bethlehem, sapagkat siya ay angkan at sa lahi ni David. 5. Upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. Amen. Kita nyo minamahal, yung si Augusto Caesar ang pinakaunang Roman Empire. Buong daigdig kontrolado niya. One government lang. Isang gobyerno lang. Pag sabi, lahat ng buong magpatala na, buong daigdig sinabi. Yung po ang authority ng Roman Empire. Hanggang sa itong Roman Empire naging Santo Papa. Yung po ang minamahal. Alam nyo ba yung ulo ng Santo Papa, yung corona nila? Familiar kayo dyan? Yung ulo nila? Iba yung ulo nila parang ulo ng isda, fish head. Iba yung isa yung dito may cross sa taas. May 3 layer yan, nakagano no? 3 layer. May ibig sabihin yan. Ang unang layer yan dito, namal, unang layer, yung ibang kalo nila, sombrero, yung unang layer minamal, ang ibig sabihin yan, Father of Kings, amahan sa mga hari. Ang ikaduhang layer, yung po yung authority ng Roman Empire. Ngayon, Santo Papa na. Wala nang Roman Empire, naging Santo Papa na ngayon. Ang ikaduha ng meaning sa layer, minamal, governor of the world. Siya po tagapamahala sa buong daigdig. Governor ka eh. Amen ba? Ang pangatlo, yung layer pangatlo, kasi 3 layer yan sa sombrero ng Santo Papa, hindi yung sombrero yung parang ulo ng isda, iba pa yun, yung parang bakal na may cross dito sa taas, may 3 layer. Yan ang ibig sabihin. Ang pangatlo yan mas matindi. Vicar of Christ. Kapuli ni Kristo. Christ in office. Siya po si Kristo sa daigdig. Yun po ang napakahirap. Kaya kita nyo po kung sino ang maghari sa buong daigdig. Kontrolado niya eh. Sa paano yun ni Augusto Caesar? Lahat nagpatala buong daigdig. Yun po ang authority ngayon ng Santo Papa. Napakalapit magbalik ang Malapinon. Mapalakpakan ba natin ng Diyos?
Kita mo, kailangan maging aware po tayo, minamahal. Itong vaccine ngayon, kaya ngayon, namproblema yung gobyerno natin dahil ang mga tao takot talaga magpabaksin. Dahil nangyari na doon sa dingbaksya na ang mga bata, kaya walang dinggi, pag injection dingbaksya, nagkandinggi, nangamatay na noon. Yung takot na mga tao. Sa Amerika, marami na injection ng AstraZeneca, saka yung Pfizer. Marami na injection ng mga nangamatay. Yan, takot talaga ang tao. Sa atin, may nagtanong sa atin, pwede ba tayo magpabaksin? Sabi ko, naniwala ka ba na Diyos, buhay ang Diyos natin? Opo, biladupi. Bakit ka magpabaksin ka pa? Protektado ka na ng mahal na Panginoon. Mayroon pa bang higit sa kapangyarihan ng Diyos? Hihigit ba yung imbento ng tao kaysa kapangyarihan? Walang higit sa kapangyarihan ng Diyos. Sundin lang natin ang kalooban ng Diyos, protektado ka na. May assurance na binigay ang Diyos sa atin. Amen ba? Amen? Mapalakpakan ba natin ng mahal na Diyos? Natandaan niyo po yung unang preaching ko dati na wala pong masama mangyari. Kahit ang kamatayan, kahit ang salot, hindi makalapit sa bahay mo. Pag masunurin ka na Kristiyano, protektado tayo. Kita mo, lahat ng tao sa daigdig, problemado sa anong kakainin nila. Pero tayo sa kahabagan, namumblema ba tayo? Wala. Amen ba? Amen. Kasi maraming paraan ang mahal na po para supplyan yung ating pangailangan. Magtapat lang po tayo. Sapat na po yan. Sundin lang po natin ang kalooban ng Diyos. Pangako ng Diyos, kung ang ibon pinakain ng mahal po, ano pa kaya tayo na mas malakas tayo sumigaw magpuri kaysa mga ibon? Amen ba? Yun yung ilagay natin sa isip na mahal. Hindi ka mag-worry. Wala kang pangamba. Ano mang mangyari, minamahal, sa daigdig na ito, alam naman natin, itong ating tahanan sa langit. Amen? Iiwanan po natin yan. Lahat na property natin, lahat naman, wala po tayong dadalhin yan. Kaya habang tayo pinagpapala, sumusunod sa kalooban ng Diyos, enjoy natin yung pagpapala, pero itabi mo palagi, unahin mo ang mahal na Panginoon para lalo ka pang pagpalain, mga minamahal. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Everybody, praise the Lord. Kaya ito po nakakatakot Yung Santo Papa nag-iikot na po, minamahal. Katunayan, yung pinalitan ito ni Benedict, sino yung Santo Papa ngayon? Pope Francis. Yung pinalitan ni Pope Francis, si Benedict, minamahal, alam niyo po ba? Siya po ang author ng 16 article. Kaya Benedict 16 Siya po ang gumawa ng 16 article. Hindi ka na pwede mag-aaral kung wala kang marka sa kanang kamay mo o sa forehead mo. Hindi ka na pwede mag-transaction sa bangko, bumiyahe kung wala kang mark sa right hand o sa forehead mo. Siya po, minamahal. Nung tininan ko doon, minamahal, kaya tininan nyo sa Googles, sino ba ito si Pope Benedict XVI? Ang totoong pangalan niya po, minamahal, John Joseph Aloysius Ratzinger. Siya po ay membro sa Committee Trinid ng Illuminati. Imagine mo, inumpisahan niya yung 16 article sa Revelation. Hindi ka pwede, bawal lang magbiyahe kung wala kang mark sa kanang kamay mo, sa forehead mo, transaction sa bangko, lahat, magnegosyo, lahat. Siya po yung author. Si Pope Benedict XVI, Joseph Aloysius Ratzinger ang kanyang totoong pangalan. Siya po ang member po sa Committee Trinid ng Illuminati. Sila po ang mag-control sa buong daigdig. Itong New World Order na mahal. Alam niyo po ba kung sino mga presidente kasama dyan? I-search niyo po sa Committee 300 sa Googles. Makita niyo ng mga listahan. 2 presidente po kasama ng Amerika. Sino yung Si George W. Bush at saka si Bill Clinton. Kasama po si Bill Gates sa Committee 300. Lahat po yan, 1991 pa po, o kung di ako nagkamali, nag-meeting po sila, ang nila, Agenda 21, paano kontrolin ang buong daigdig, pati social media. Itong Google, hindi naman tayo kilala. I-type mo pangalan mo, Jojo Salino, lalabas ka agad yung mga preaching ko patotoo kasi YouTube. Lahat po tayo nakarecord na sa Googles. Sa Facebook, alam nyo ba magkano binabayad ng CIA, Central Intelligence Agency ng Amerika, sa information gathering naman sa Facebook at saka sa Googles? Ang laki po na bilyon-bilyon po binabayaran nila para makuha ang lahat ng information sa buong daigdig. Kontrolado na po tayo.
Kaya yun po ang nakakatakot. Kaya tayo po na Kristiyano, habang tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, pagpapalay ka naman po, i-enjoy mo yung pagpapala, huwag kang maging maramot. Tumulong ka sa gawain, sa kapwa mo, i-share mo, bigay ka ng bigay. Bakit naman iiwanan din natin itong daigdig nito? Pupunta po tayo sa langit, ano-ano mang mangyari, doon ang ating eternal na tirahan. Amen ba? Kaya wala na panahon ng lamig pa eh. Matisod ka pa, maano ka pa, magmahay ka pa, ma-review ka, pag nakuri ka, magmahay ka, mapandul ka, wala na eh. Ano mangyari pag napandul ka, hindi ka nadalo, babalik karamdaman mo. Pag namatay ka sa karamdaman, wala kang panampaltay, hindi ka dumalo, impyerno ka na. Yun lang kasimple minamahal. Amen ba? Mapalakpakan ba natin naman po noon? Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Jeremiah chapter 1 verse 5, malapit na po tayo magtapos. Anong oras tayo matapos? 4? Mas 4? Libro sa Jeremias, Kapitulo 1, versikulo 5. Sa wala pa ikaw buhata nako, diha sa tiyan na ila ko na ikaw. O sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan, gibalaan ko na ikaw. Gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasod. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Jeremias, Kabanata 1, ang talata ay 5. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay-bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kita ang propeta sa mga bansa. Amen. Palakpakan ba natin ng mahal po noon? Tamo, itong nagsalita ito minamahal, mismo ang pinakamamahal na pinusus nagsalita kay Prophet Jeremiah. Si Jeremiah po ay isang batanon pa nga propeta. Siya po ay teenager pa lang, propeta. Propeta na bakit? Sabi naman po, sa tiyan ka pa na yung inanyuhan na kita sa bahay bata ka pa. Pinapaging banal na kita. Kaya paglabas ni Jeremiah, propeta na kagdali, sa tiyan pa eh. Amen ba? Hindi lang basta propeta, propeta ng mga bansa. Mapalakpakan ba natin ng mahal po noon? Ito minamahal, kaya kung kahit saan ako pumunta, isasama ko talaga sa preaching eh. Bakit? Witness mismo ako na itong sinabi ng mahal po kay Jeremiah, narinig ko uli doon sa Umuranto. 1993, hindi ko makalimutan yan. Nag-preach ang mahal pastor sa Umuranto, ako sa harap ako palagi. Hindi pa ako nag-work yung time na yon. Pag-preach ang mahal pastor, bumaba yung sister, dadala ng Bible sa kakritil, tinuro ang mahal pastor. Nakita ko ang langit bukas baba ang aking mga anghel. Sabi ng babae, tinuro si mahal pastor, ikaw will study. Sinabi naman po sa kay Prophet Jeremiah, sinabi ulit, sa tiyan ka pa na yung ina, pinili na kita maging propeta. Ikaw si Propeta Elias. Pospos kami. Doon mi naman nagkaroon ng katugunan yung prayer ko na Lord, gusto ko pag napospos, mag-tremble ko. Ano kayang pakiramdam pang nag-tremble? Yung kasama ko kasi pag napospos mo na mahal, mag-tremble. Sabi ko, Malpon, gusto ko yung ganyan na presensya. Mag-tremble ako. Doon ako sinagot ng Malpon, mga kapatid, katumbahan kami sa Umuranto. Grabe. Malapas to, pospos sa pulpito. Grabe yung presensya. Nibir sabi, yung matagal na panahon, no? Si Jeremiah, ang tagal minamahal. Ang Diyos mismo nagsabi kay Jeremiah, naulit doon 1993, nandun ako sa Umuranto. Ang mismo ang gumamit ng kapatiran natin. Pinahayag na si mahal pastor pala sa tiyan pa ng bahay bata na kanya pinili na maging propeta. Siya, si Propeta Elias. Na mahal, pag ganun ko, pospos ako, tumba ko. Salamat mahal po nung ulitan mo, tumba. Grabe, yung buhok ko parang nagtayuan. Grabe ang mga kapatiran sa Umuranto, katumbahan. Grabe presensya. May speaking of tongues, interpretation of tongues. Namal, may hubad ba? Grabe minamahal. Sabi ng Malpunon, mapalad ang bansang Pilipinas. Dito ko linagay ang huling propeta, si Evangelist Almeida. Nandyan ako mismo, witness. Kaya yun lagi ang pinanghawakan ko. Napakapalad natin na si mahal na pastor pala ang propeta. Kaya pala naunawaan natin ang salita ng Diyos. Amen? Binago tayo, pinagpapala tayo. Bakit? Walang iba, propeta na binigay ang malpuno sa ating kapanaw, ang mahal na pastor, Willis Tad Almeida. To God be the glory, sa Diyos pagimaya. Mapalakpakan ba natin ang malpuno? Nimero minamalo, mismo ang malpuno nagsabi kay propeta Jeremiah, sa atin ngayon, nung panahon ng 1993, narinig ko. Kaya nga, nung sinabi ng mahal pastor na, Jo,
Sasama ka ba sa Abu Sayyaf? Pumunta tayo sa Abu Sayyaf? Opo, mahal pastor. Ang target namin noon dati sa Basilan Kasi doon nangidnap ang mga Abu Sayyaf sa Malaysia, hindi lang sa Basilan, tapos nilipat sa Hulo-Sulo. Opo, mahal pastor. Hindi ka ba natakot? Ay, isip-isip ko. Hindi po ba? Mahal pastor, ang isip-isip ko, bakit ako matakot? Alam ko, propeta si mahal pastor, propeta Elias. Nandyan ako sa pagpropesiya Tumba ko 2 beses Isip-isip ko, ba't ako matakot si mahal pastor? Hindi ka ba natakot? Hindi po, mahal pastor. Ba't ako matakot? Propeta si mahal pastor kasama ko Imposible na pabayaan kami ng mahal po noon. Amen ba? Kapalakpakan mo na ito. Katunayan, pinatunayan talaga ng mahal na Panginoon. 2 liyo kami binubumba doon. Yung pagtawid namin na dumating 265, nirakrakan kami ng mahal. May tama pala ako ng bala dito. Nalaman ko 14 years after, dahil nagpa-commission nga ako sa Philippine Air Force, sa reservice. Nakita sa x-ray ko, sabi ng doktora, nasaksak ka ba? Opo, ma'am, dito sa kanan. Di, kaliwa ang tama mo. Hindi pinakita yung x-ray ko. Sabi, sulit na bakal. Yung ice pick, nasaksak ka. Hindi po, ma'am. Kasi may sulit na bakal tumama sa katawan mo. Hindi pa pinakita. Sabi niya, dumang ka ba ng gira? Opo, ma'am. Year 2000. Ha? Anong ba? Pinakita ka agad. Katakot-takot na gira, ma'am. Year 2000, pagkakita sa busap. Sabi niya, kaya pala, ayan, may tama ka ng bala. Sa x-ray ko, Sabi ng radiologist, ayan, may tama ka dito. Ang tanong, sabi ng doktora, wala ka bang naramdaman na dugo na lumabas? Wala, ma'am. Hindi pa naman nila katawan. Hindi po, ma'am. Nagtaka ang doktora, bakit nasample mo tumagos lang sa katawan mo? Hallelujah, praise the Lord. Kita nyo na? Nalaman ko 14 years after na may tama pala ako. Kaya pala marinig ko yung bala. Pag-rakrak sa pat. 265, rakrakan kami. Pagtawid namin sa karsada. Nibiro mo marinig yung bala. Yung pala, may tama pala ako. Kita mo, kung hindi totoong Diyos, patay na sana ako. Amen ba? Ganun katotoong Diyos. Diba na John, nung pag-exit na kami, nakita ng sundalo, ano ka ba? Abu Sayyaf? Pagtingin ni John, akala ni John Abu Sayyaf, takbo siya, gitar gito, pak, pak, pak. Tulo ka, sniper, takbo si John, hindi man tinamaan. Samantala, yung lata mag-target, mag-firing yan mga sniper, mga magaling yan magaling. Kaya ngayon doon sa Maote, ang mga ginamit, mga babae, sniper, nagtago lang, paglabas, pang! Headshot lagi, si John Losay, tumakbo, tinarget, 3 beses, pak, 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 hindi tinamaan. Sabi ng sniper, nagtataka ko, hindi ko tinamaan. Bakit? Totoo ang Diyos natin. Amen ba? Mala pastor, hamunin ba naman sila? Diyos, sabihin mo, lahat sila. Sabihin sila. Sabihin mo, pastor, sabihin mo, baril tayo lahat. Sabihin mo kan robot, pag namatay tayo, patayin Diyos natin. Pero kung buhay tayo, lahat sila bautismo natin sa pangalan ni Jesus. Ang takot ni Commander Robot lumayas. Kita mo na. Sinalis ni Mal Pastor. Imagine mo, i-challenge mo yung 700. Sabi na natin, matsamba, tsamba na ang 10, hindi puputok. 700 yun na armas. Bakit sila? Bakit? Propeta nga ang mahal na pastor Ganun na lang ang mahal na pastor katapang. Bakit propeta ng mahal na Panginoon? Everybody praise the Lord. Mapalakpakan ba natin ng mahal na Panginoon? Ganun tayo dito na mahal. Kailan matapang tayo sa paglilingkod. Mag-preach matapang sa radyo. Kailan matapang ka. Katotohanan lang. Meron kang bersikulo. Amen ba? Amen? Kasi tayo po ang nasa katotohanan. Amen ba? Tayo po ang gagamitin ng Diyos sa ating mga unsaved loved ones, mga kamag-anak natin, mga kakilala. Tayo po ang instrumento na gagamitin. Magpatotoo lang po kayo sa kanila. Kapag pinili ng Diyos yan, dadalhin dito ng mahal na Panginoon yan. Amen ba? Amen? Kaya huwag po tayo mahiya, magpatotoo minamahal. Diyan po malawalhati ang mahal na Panginoon. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Everybody, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, yung ating pagsakripisyo, baliwala ito minamahal. Baliwala. Wala pa tayong maiganti sa mahal na Panginoon. Anong sabi dito sa Roma, minamahal? Basahin natin. Sa Roma, Kapitulo 8, talata po ay 18. Malapit na po tayo magtapos ng mahal. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 8. Huling talata na po yan. Kapitulo 8, versikulo 18. Giisip ko nga ang mga pag-antos niining panahona karon dili takos ikatandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. Amen.
Grabe oh. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 8, ang talata ay 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Grabe minamahal oh. Sapagkat sabi ni Pablo, sa patunayan ko ng ating pagtitiis, yung kahirapan natin, pagsusumikap na masunod ang kalooban ng Diyos, dumadalo ka palagi, namuhay ka na may kabanal, nagbibigay ka, higit pa sa pangailangan, minamahal, sobra sa sakto, minamahal, tumutulong ka sa kapwa mo, minamahal, nagmamalasakit ka sa kapwa mo, minamahal, yung po lahat ng yan, sabi ng Biblia, hindi po may tumbas sa pagpapala na kalaan sa atin. Amen ba? Amen? Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatian maihayag sa atin. Kita nyo na? Gising pa ba kayo minamahal? Lahat na gising, mag-praise the Lord. Palakpakan natin ng mahal po noon. Kita nyo na, yung lahat pala ng ating pagsisikap, at ang ating pagsakripisyo, pagtitiis, minamahal, pagpapagal, titiis natin yung pangungutya, pag-uusig sa atin. Minsan na dumanas tayo ng kahirapan, pagsubok, pinahintulutan ng Diyos yan. Amen ba? Hindi raw maitumbas sa pagpapala na inilaan sa atin ng lahat po ng ating ginagawa, may katumbas po yan na pagpapala. Kaya hindi ka pwede manghimagod sa paggawa ng mabuti. Patuloy na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen ba? Papalakpakan ba natin ang mahal na Diyos? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, tayo po dito, kung mayroon pang 100%, 200%, o 1,000%, kumbinsido po tayo lahat na tagalangit na tayo. Amen. Bakit? Sabi nga, ang batayan nga ni Pablo minamahal, kasi maraming ang preacher magagaling mangaral. Ang batayan ni Pablo, ano sabi ni Pablo sa, idagdag ko na lang ito na huling talata, 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Anong sabi ni Pablo? For our gospel come not unto you in words only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance. Ang ebanghelyo ng mahal po na dala nila ng ating mahal na pastor, ng mga apostol ng ating mahal na pastor, hindi po dumating sa atin na sa salita lang. Hindi po tayo nakumbinsi dahil magaling magsalita ang mahal na pastor, hindi. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dahil pinagaling ka na, binago ka na, nakumbinsi tayo na totoo nga ang gawaing ito. Totoo nga ang Diyos sa ministeryong ito. Amen ba? Kasi marami nga magagaling mangaral. Matatalinong tao. Ngunit, walang kapangyarihan, alipin pa rin sa bisyo karamdaman. Problematic pa na buhay. Samantala tayo minamahal, nung napakinggan natin ang bahilyo ng mahal Panginoon, dala natin mahal pastor, ano nangyari sa atin? Pinagpala po tayo, binago na tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sa kapangyarihan tayo na kumbinsi, hindi sa mapanghikayat na salita. Yun po ang batayan ni Pablo. Kasi marami nga magagaling mangaral na mahal. Matatalino. Ngunit walang kapangyarihan. Pakibasa. Libro sa unang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 1, versikulo 5. Kaya among mayong balita, miabot kaninyo, dili sa pulong ra, kundili inubanan usab sa gahom, ug sa Espiritu Santo, ug sa dakong pagsalig. Kamu na sayod unsang pagkatawhana kami, diha sa inyong taliwala tungod kaninyo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Tesalonika, Kabanata 1, ang talata ay 5. Kung paanong ang aming ibanghilyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan na di naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Amen. Amen. Mapalakpakan ba natin ng mahal na Panginoon? Hindi po 1 Corinto, unang Tesalonika. Ayun, tama yung kanina sa screen. Minamahal, kita nyo na, ang batayan ni Pablo, kapangyarihan, hindi sa salita. Amen?
Kasi ang tao minamahal, magagaling magsalita yan, lalo na kung mga manluloko. Yung mga swindler na tao, magaling, matamis magsalita yan eh. Madala ka. Kita mo yung mga investment na na maraming na engganyo. Maraming na kasi magagaling magsalita yung iba eh. Di ba? Amen? Madala ka. Oo. Kita mo, yung ganun yung mga manluloko na tao eh. Magaling magsalita sila. Kaya nga sabi ni Pablo, sa kaligtasan, hindi pa tayo magaling ka magsalita, matalino. Ang batayan nila Pablo, mga apostolis pinamahal, ating mahal na pastor, sa kapangyarihan. Dahil hindi pwede ito gayahin ng tao. Ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Amen? Mapalakpakan ba natin ang mahal po noon? Magaling ka nga magsalita, alright, walang problema yun. Kabisado mo Biblia, pero ang mga membro mo, may mga sakit naman. Problematic naman, alipin pa sabi sa iba, wala yan. Amen? Amen? Kasi sabi ni Pablo, hindi po sa salita lamang dumating Ebanghelyo, bagkus sa kapangyarihan. At sa Espiritu Santo, matanggap ang Holy Spirit. At mayroong katiyakan yung ating paglilingkod. Amin ba? Kaya minamahal, dahil tiyak na po na tayo may tagalangit na, mahal, magpakainit tayo maglingkod sa Diyos. Amen ba? Sa binisya pa, kutob sa ito mahimo. Himuon na ito para malipay ang Ginoo. Kung ano natin kayang pwedeng gawin para malugon Diyos, gawin na po natin. Habang ang panahon ay hindi pa dumating na hindi tayo makakilos. Sa ngayon, dapat maghayo, mag-share. Mga kasama mo sa trabaho, siran mo sila, huwag kang mahiya. Amen ba? Amen? Sapagkat minamahal, mahalaga ang kaligtasan. Kung hindi tayo nasira ng ibang tao, saan tayo ngayon? Kaya mahalaga mag-share kayo. Amen ba? Amen? Mapalakpakan ba natin naman po noon? Kaya wala nang pag-question. Sunod lang po tayo minamahal. Nakita nyo naman kung paano kayo pinagpapala. Naramdaman nyo mismo sa buhay ninyo. Sabi nga yung nag-testify yung kapatiran, nalala ko yung kwento ko kay Mother Nick, ang kapitan ba na, Kap, hindi ka lang pala yung bata na kapitan, yung kapatiran natin sa Amoranto nag-testify, taga Zamboanga, 36 years old, kapitan din minamahal. Sabi ko, mayroon palang katulad sa iyo. Sabi niya, minamahal, dati-rati, ako'y natutulog lang dyan na sa Lunita. Kasi nag-apply pa eh. Walang bahay, walang matulugan, hirap na hirap. Ngunit, minamahal, nakilala ko ang mahal po, pinasakay ako sa barko. Ngayon, ang bahay ko 3 na, sasakyan 3, marami na akong lupa. Sobra-sobra pagpapala. At hindi ko pa akalain, pagkapasar ko ng bilang master minamahal, kapitan, lisensya, 1 month lang, ayuno siya. Sabi niya, mahal po, gusto ko maaktuhan ko yung lisensya ko pagkakapitan. 36 years old siya. Mahal po noon, unang nag-pledge siya, unang sahod ko, first foot long, mahal po sa iyo lahat. Alam mo, may tumawag sa kanya habang on fasting. Ikaw ba si Master? Yes, sir, ako. Amerikano, English speaking. Lisensyado ka na ba? Yes, sir. Nagpatuto siya. Ako isang Kristiyano, sir, tapat na tao, may takot sa Diyos. Sabi niya, kaya mo bang magdala ng barko? Opo, sir, kaya. Itong barko. Nagulat siya nung pinakita ang barko. Ang laki-laki ng barko. Sabi niya, grabe ang mahal pag nagpala talaga, itataas ka ng Diyos. Yung po ang makuha natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagpapalain ka talaga ng mahal po. Sapagkat ang pangako ng Diyos, mahal po kailanman, hindi po niya babawiin yan. Amin ba? Amin? Kaya magpakainit po tayo. Amen? Tulong, bigay, dalo ka ng bigay, mamuhay na may kabanalan, walang pag-question, tumulong ka sa gawain, mahalin mo ka pa manggagawa, kapatiran, kapitbahay mo, maging ilaw kami naman, lalo ka pang pagpalain ng Diyos. Yung umuusig sa'yo, kaibiganin mo. Lagi kang inuusig, praise the Lord, Brad. Lagi kang praise the Lord, sis. Hanggang sa yan, itong tao, lagi kong inuusig, nag-praise the Lord pa rin sa akin. Mabait pa rin sa akin. Hanggang sa makonsensya mo na, madala mo sa gawain yan. Palakpakan natin ng mahal po naman. Amen na mahal. Napakapalan po natin na mahal. Tiyak na po ang langit sa atin. Sabi ko nga, minamahal, lagi ako nagpatuto sa mga sabi ko, minamahal, sundin na lang natin yung tinuro ng mahal na pastor. Sigurado na ang langit sa atin. Amen ba? Tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung, you are always be a child in my eyes.
Bagamat tayo minamahal, umaabot na sa mahabang paglilingkod, pero nagkakamali pa rin tayo dahil tao lang tayo, may mga kaya. Ang sabi ng Panginoon, lagi tayong bata sa paningin ng Diyos. Hallelujah. If you need some love, my arms are open wide. Hallelujah. Ibig sabihin, wala po tayo may pagmalaki sa Panginoon. Sa haba natin ng paglilingkod, lagi pala tayong bata sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Napagabuti mo, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng propeta, ang aming mahal na pastor. Aming naunawaan yung banal na salita at pinagpapala mo kami, O Diyos. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bayong kamot minamahal. Singgit ka mo, hallelujah. Hindi man tayo karapat-dapat. Pinili tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit tayo nagkakamali naman, inuunawa tayo ng mahal na Panginoon. Dahil lagi tayong bata sa paningin ng Diyos. Kanyang anak tayo itinuri ng mahal na Panginoon. The first time that you I was there, nandiyan palagi ang Diyos. Nakatingin ang mahal na Panginoon, nagbabantay sa atin. Nagpo-provide ng ating kailangan. Nag-iingat sa natin prosesyon ng pagkaman. Wala mo natin kalumat ang buti ng Diyos. You will always be a child in my arms. And when you need to love, my arms are open wide. And even when you don't know, I hope you realize you will always be. Salamat, mahal na Panginoon. Napagabuti mo, Diyos. Hallelujah. Tayo po'y mananalangin sa ating pangailangan naman.
habang naramdaman natin ang presensya ng malapanang. Mapagpala po naming Ama sa langit sa pangalan mo, Jesus, sa unang dalangin ng aming mahal na pastor. Walang sawang nananalangin sa araw at gabi, mahal na Panginoon. Halal narito po kami sa aming pangangailangan. Jesus! Napagabuti mo! Hindi ka dapat-dapat, mahal na Panginoon. Hallelujah! Kayo po magpurbahan. Hallelujah! 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 Thank you, dear Jesus. Patuloy tayo umawit, minamahal, habang naramdaman presensya. You're always being a child in my eyes. You're always being a child in my eyes. In the deeds of love, my arms open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you're always being a child. Minsan po naman, namin natin pasensya ng malapit. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always Namin natin presensya ng Diyos naman. Hallelujah! Praise the Lord! And when you need some Praise the love, my arms are open wide. Napagabuti. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Glory to God. Hallelujah. Mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong pangangailangan. Ayon sa iyong pangako, Diyos, kayong mag-provide sa iyong pangangailangan sa araw-araw, sa physical, material, financial, higit lahat sa spiritual. Malpun amin laging kiniklim sa pamagitan ng panampalataya. Walang imposible, O Diyos. Buhay kami lahat sa salubong sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ipato yung ating kanang kamay sa ulo minamahal, yung kalawang kamay sa parte ng katawan na makainang karamdaman nagtitira pa. Atin minamahal palayasin sa pangalan ni Jesus. Pala po namin ang masalangit sa pangalan mo, mahal po muli. Saluya sa onilay pong mahal na pastor, makapanghaluya na banal na propeta mo Diyos. Saluya sa iyong kapangyarihan, aking sinasway, lahat ng gawa ng kaaway, haluya. Di mo sakit balatian, lumayas ka sa pangalan, cast out, cast out. Be healed in Jesus' name. Problems be solved, vices be gone, weaknesses be gone, unbelief and doubt cast out. Bless them, Lord, right now in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Tayo po tumayo, minamahal. Dumako na po tayo, minamahal. Tumatay po sumigaw ng 3 beses sa sa Lord. Sabay talon, bilang panampalataya, at tayo po itiguna sa ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sa Lord. Hallelujah, sa Lord. Hallelujah, sa Lord. Palakpakan natin. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, huwag po mag-absent. Sikapin natin. Tamo, napaka-tamis yung presensya naman po. Pagtaas puso ka, nagpupuri. Huwag kayong mahiya minamahal sumigaw ng taas ng kamay. Kasi yun yung pagpapakumbaba mo, paghingi ng habag sa Diyos na patuloy tayo makadama ng presensya na yun po yung ating kalakasan. Huwag po tayo maya na umiyak. Huwag niyong pigilan yung presensya minamahal para ma-revive po tayo. Amen ba? Namahal, wala po yung ating order preacher, ni Binyasa, Martes pa po sila makabalik. Kaya kami po muna ang kinausap na dito, pero bukas po uwi na rin po kami dahil wala naman po maiwan sa Butuan. Kaya, pasensya na po minamala. Yan naman na yung ating order preacher naman. Yung po yung titingnan nyo. Magkakasalang atin sa gawain. Napakalayo. Pinupuntahan namin yan. Ganun kami. Kaya, ang pagod, grabe. Para lang maalaga ng kapatiran. Yung po titingnan nyo palagi gaano kahirap ang nanguna sa gawain. Amen? Kaya mahalin niyo po yung mga manggagawa naman, suportahan niyo po sila. Kaya sabi nga ng mahal pastora, bilad mamadir mahal pastor, yung mga workers, sila po yung extension ng katawan ng ating beloved parents and their mga beloved children. Amen ba? Mapalakpakan po natin ang mahal Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At huwag po tayo magsawa, tumulong sa gawain naman. Tumulong po tayo. Hanggat sa ating makaya, tulong naman. Total, may gantiyan sa langit. Huwag tayo naman magsawa sa pagdalo sa gawain. Amen ba? Amen? Wala po tayong mga announcement siguro. Tuloy-tuloy po yung trabaho namin naman. Nakita niyo po sa likod. Na sabi ko nga kay tatay, yung nagtrabaho, sabi ko tayo, parang 1 taon yata ang kontrata niyo dito eh. Kasi lahat po yan, binago na kasi, kuha naman, gabok na ba? Gabok naman. Kaya panahon pa man ni Kuya Ramos to. Kaya ginawa ng Kiande, ini-unti-unti, para maging maayos. Tapos niyan, ang susunod, pag naayos ng quarter, baka susunod ng chapel, maging maayos na. Amen? Amen? Walang imposible, kaya supportar lang talaga. Yung mga sasakyan nyo, hindi na magkasasawan, doon na sa labas. Pinagpapala talaga. Amen ba? Dahil sa pagsunod, pagkakaisa natin, naging tagumpay ang gawain. Siyempre sa unang talagang mahal pastor. Kaya, huwag mag-absent, huwag magsawag tumulong sa gawain. Wala po tayong mga announcement na mahal. Wala na po tayo. Tayo na po dadako sa ating closing prayer. Ito po beloved Preacher Jojo Abad sa ating po nga closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po. With preacher. Inawal tayo po yung manalangin. Hallelujah. Patubayan po tayo lahat ng ating buhay na Diyos. Yes. Amang banal din sa dakilat mapagpala sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba, ng aming pasasalamat sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos ng mainam, sa aming kalagitnaan mula sa aming pagsimula, mahal na Panginoon, sa aming mga pag-aawitan, sa aming mga papuri, mahal na Panginoon, sa mga buhay ng mga patutuo ng aming mga kapatiran, sa mga awitin ng aming beloved choirs, sa Panginoong pagbibigay. Lalo't higit sa lahat, sa mga banal mong salita na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Salamat, mahal na Panginoon, na ibinigay mo sa amin ang huling propeta sa katauhan ng aming kagalang-galang na pastor na nagpapakain sa amin ng sapat na karunungan, kaalaman at pangunawang espiritual, mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos, na hindi mo kami hinayaang maligaw, malaso ng maling mga turo at aral. Diyos, kami idinako mo sa buong katotohanan na kung saan sa gawain ito ay naranasan namin ang pagkilos ng iyong kapangyarihan. Mahal na Panginoon, sapat na po ang mga buhay ng mga patutong ito na aming narinig, aming nakita, aming personal naranasan, mahal na Panginoon, yung kapangyarihan, O Diyos, aming patuloy na dalangin ang gabay at patnubay sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay.
Kung paano kami iningatan mo sa aming pagparito, ganon din po sa aming pag-uwi, ipabaon mo sa amin ng kagalakan, kapayapaan ng aming puso at ng aming kaisipan. Araw ng linggo, araw ng bukas, muli mo kaming ibalik sa dakong ito pang magkatipon. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ingatan bawat isa sa amin. Paunang panalangin ng malapastor aming sinasawain lahat ng demonyong panganib, kapamakan, disgrasya sa kuna sa aming dadaanan. Sa pangalan ng Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mahal.